Okay guys, it's your DIY boy once again. I'm back. So yeah, just quick review lang ulit, no? So I got this BYD Sea Lion 5 3 weeks ago, I believe. Last January 23 na-release ko siya. So nagpa-full tank ako that day, and today, February 15, kailangan ko na ulit magpa-full tank kasi yun nga, nag-notify na siya na mag-gasolinan daw ako. So, total odometer is 1,020 kilometers. Yan. So, ito may online calculator tayo dito. Malalaman natin kung tipid ba siya o hindi. So, sa 1,020 kilometers na yan, to give you context muna, previously naka-expander GLS ako na 1.5 4-speed automatic, no? So, ang isang full tank noon is around let's say nasa 2,000 pesos din siya. Naglalaro siya ng 1,900 to 2,000 pesos depende sa presyo ng gasolina. So let's take it around 2,000 na lang para sure. So ang isang full tank niya sa city driving, mix kasi nasa bundok and city. Usually maswerte na ako kung makakuha ako ng 250. Pero ang madalas na nakukuha ko is nasa something around 220 to 230. So siguro 220 na lang to be exact. So currently may tinakbo ko na 1,020. I-divide ko na lang siya ng 220 siguro. So ang lalabas dyan is 4.63. So parang 4 and a half something na full tank. So ang gagawin natin dyan, 4.63 tama. Yung 2,000 i-times natin ng 4.63. So, it will take you 9,260 on a city driving or mix city tsaka bundok kung ahabulin mo tong odometer na 1,020 in a normal ICE na sasakyan or de gasolina kung tawagin. So, ngayon, magkano ang pinakaginastos ko dito kay BYD in the last 3 weeks. So ito yung proof na matipid talaga siya. So punta tayo na settings, tapos energy consumption. So papakita ko sa inyo yan. Tapos ito. Yan. Pero dito tayo magko-concentrate. Yung total fuel consumption tsaka external charging capacity. Yung total fuel consumption, ito yung na-consume mo definitely nung ginamit mo hanggang sa maubos yung gasolina. Tapos external charging capacity is ayan yung pagche-charge mo sa bahay or pagche-charge mo man sa labas. So minsan nagche-charge ako sa labas, minsan sa bahay, pero madalas sa bahay. Siguro parang twice pa lang ako nakakapag-charge sa mall. Oo. So magkano yung nagastos ko in the span of 3 weeks, no? So ito, meron akong kakapagasolina ko lang kanina, no? Yan. Okay. Sa ano to? Sa Uni Oil. So ang inabot ng gasolina ko is 2,092.79. So tandaan na lang natin. Ngayon, paano mo makukuha tong external charging capacity? So simple lang to. Itong 86.3 kilowatts per hour, i-ano mo siya, i-times mo siya sa Meralco rating. So usually ang Meralco nagre-range sa 12 to 13 pesos per kilowatts. Depende na lang sa inyo. So, usually sa amin mga nasa 13 something. So, balik ulit tayo. So, 86.3. Yan, 86.3 times 13 pesos. So, meron tayong 1,121.90. Tapos i-add mo tong gasolina na 2,092.79. 2,092.79 plus 2,092.79. Ayan. So ayan yung 3 weeks ko na consumption, 3,014.69. Matipid ba siya? Well, kayo na humusga kasi yung unang computation natin dun sa expander is umabot siya ng 9,000 in a span of 3 weeks only. Oo, in a span of 3 weeks.
Not really 3 weeks, but we're talking about this odometer here. So kung yung expander ko is aabutin siya ng 1,020 kilometers sa city, mix city and paakyat, ganung halaga yung makokonsume mo sa kanya. Para sa ganitong odometer, aabutin ka ng 9,000 pesos. Well, kay BYD, inabot ka lang ng 3,200. So, nakasave ka ng 6,000 plus pesos. So, yun lang kung paano siya computein. So, goodbye siya sa totoo lang. Kasi nga, matipid talaga. Mas matipid ang kuryente kaysa sa gasolina. So, I hope na, yun nga, maka-inspire din ako ng mga fellow BYD, ano dyan, yung nagbabalak kumuha, no? So, I think, it's okay to try. Wala pa naman ako nakikitang problema dito sa totoo lang. And nasa sa inyo naman yan kung paano nyo aalagaan, no? So kung marunong talaga kayo sa sasakyan, usually hindi naman kayo magkakaproblema sa ganito. Bagong technology siya, oo, pero it's worth trying. Kasi laki na matitipid mo. Sobra. Kumbaga praktikalan lang tayo sa buhay ngayon. So if pinapatay tayo ng presyo ng gasolina, then let's try sticking to hybrid vehicles, guys. So yun lang naman. I hope nakatulong din sa inyo. So thank you so much and see you once again.